Hindi nga biro yan. Gusto lang sana natin makauwi ng payapa at matiwasay. Pero may ilang pagkakataon sa ating mga biyahe nangyayari mga nakakabahala na bagay. Kaya doble ingat sa magbiyahe. Yan ang buwan naman ng kwento ni Katrina Son. Biyaheng mabilis at ligtas. Yan ang nais ng estudyanteng si Jane. Hindi niya tunay na pangalan. Pero hindi niya inaakalang ang pagsakay ng bus at simpleng pag-abot ng ID para makadiskwento. Ang dahilan para siya'y maging biktima ng pambabastos. Ang tinuturong salarin ang konduktor mismo ng bus. Hulyo nitong taon, sumakay sa bus si Jane kasama ang kanyang kapatid. Pauwi kami ng kapatid ko na babae din, mas bata sa akin, sa Rizal. Nakita ko na siya na nakatingin sa akin, doon pa lang sa labas. Ako hindi ko siya pinapansin, ang tinitignan ko po ay yung schedule ng alis ng bus. Habang nagbibigay ng tiket ang konduktor, inabot nila ang school ID para makakuha ng student discount. Sobrang tagal po niya yung tinitigan, sobrang tagal niya ibalik. Siguro mga lampas din 2 minuto, ganun. Sa stopover, sinimulan na raw i-chat ng konduktor si Jane sa kanyang social media account. Ang tagal din niya sa CR, miss. Aalis na tayo. Patingin-tingin po siya, pero hindi naman po siya tumititig. Pero nawiwerdoan na po talaga ako nun. Ilang araw matapos ang insidente, napansin ni Jane na sunod-sunod na ang mensahe ng konduktor. Hindi ka mahirap mahalin. Hindi ka din dapat lokohin. Bakit ang pakasalan kapag nabuntis kita? Lahat halos ng kanyang messaging app ay pinutakti daw nito ng mga bastos na mensahe at pagbabanta. Mga babaeng kagaya mo na kunwaring matitino, nasa loob naman ng kulo. Mga feeling virgin kayo na nandibiri pero gawain nyo naman ng karelasyon mo. Kaya si Jane lumapit na sa bus company kung saan nagtatrabaho ang konduktor at napilitang mag-report sa barangay. Natatakot na ako na baka kung hanggang saan pa ito umabot. Mas lalong lumalakas yung loob ko mag-report habang palala ng palala yung sinasabi niya. Ang konduktor na tinuturing na nambastos kay Jane, ang 36 anyos na si Andre. Na-in love daw siya kay Jane kaya nagawa niyang magpapansin sa dalaga. Tandahan po ako sa kanya eh. Nagustuhan ko siya. Parang love at first sight, ganun. Lahat ng sinabi kong walang kabuluhan, eh sinabi ko dun sa chat para lang makakuha yung attention niya. Na-down po ako noon. May galit, ganun. May prostrate po talaga na parang hindi man lang ako mapansin. Si Andre, labis daw na nagsisisi sa kanyang nagawa. Pamanhin sa pag-chat ko sa lahat. Nang sinabi ko, sana ay kalimutan mo na. Pasensya ka na, patawad. Paliwanag ni Attorney Renjomar Baltazar, isang criminal law professor. There is indeed violation of Republic Act 11313 or Safe Spaces Act. Mas kilala natin to sa tinatawag na anti-bastos law. To be specific, under Article 2, Section 12 of that provision or the gender-based online sexual harassment. There is indeed violation of one's privacy through cyberstalking, incessant messages, tulad po niyan, panay ang message po sa kanya. Kung mapapatunayang may sala ang inirereklamo, Pagkakakulong na hindi lalagpas ng 6 na taon or pagbabayad po ng multa not less than 100,000 nor more than 500,000 or both at the discretion of the court. Make sure na nag-secure kayo ng proof or evidence na talagang ginagamitan kayo ng mga harassment through online natin. si Andre natanggal na sa trabaho. Huwag kayong matatakot na mag-speak up. Huwag kayong matatakot na gumawa ng action. Hanggat hindi natin nilalabanan yung mga ganun tao, hindi mauubos yun, hindi sila titigil. Hanggat hindi natin sila nabibigyan ng leksyon. Ang ID naglalaman ng importanteng impormasyon. Araw-araw man natin itong tangan, kailangan pa rin magdoble ingat para huwag mapahamak. Ako si Katrina Son at yan ang kwentong dapat alam mo.